Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mga importanteng bagay na kailangan mong dalhin kapag magpa-flight ka na papunta dito sa Hong Kong and you are a first timer. So, ang first is dadalhin nyo is yung komportable kayo na gamit or komportable kayo na bag, maleta. Syempre, kapag meron kayong check-in luggage, 20 kg yun, pwede kayong magdala doon ng mga pagkain, especially yung mga ulam. Ayan, magdala kayo ng Century Tuna, San Marino, mga ganyan, Pancit Canton, and then mga biscuit. Importante, Skyflex, biscuit, ayan. So, yung mga nakakabusog, ayun yung dalhin nyo. Ako, nagdala ako dati piyaya and ang tagal ko siyang naubos and malaking bagay talaga yun sa akin kasi yung amo ko is parating wala dito, hindi sila kumakain. So, ako din, nahihiya din akong magsaing. Kaya, ang nangyayari, ang labas is yung dala kong pagkain, yun yung kinakain ko. Biscocho and then cheese curl kasi pagdating dito, mahal na yung curls natin. So, dried mango, kung mahilig kayo sa mga dried, ako kasi mahilig, so nagbili talaga ako. Ayan, so pagkain is napaka-importante. Pwedeng magdala kayo ng itlog maalat, i-sure nyo lang na hindi siya masira or di siya mabasag. So, itlog maalat, malaking bagay diyon kasi ang mahal dito ng itlog maalat, pumapatak siya ng 8 Hong Kong dollars. So, sa pera natin is nasa 56 pesos isang peraso. Kaya, kung mahilig kayo sa mga ganyan, ako mahilig ako sa itlog maalat. So, magdala kayo. And then, ano pa ba? Kailangan magdala din kayo ng gamot, mga sakit sa ulo, ganyan, chuchu. Ayan, so magdala kayo ng mga paracetamol, efficacent, kung ano. Ang efficacent na dala ko is, ay omega pala yung gamit ko, is 3 neto. Pero alam niyo yung nangyari, ilang ano lang yun sa akin, 3 buwan. And then, nagdala ako ng cotton kasi hindi ko alam kung saan makakabili dito nung bago. So, ang mahal ng cotton nila dito, yung cotton, cotton ball. So, ito is, ang malaki yung dinala ko noon, yung talagang pinakamalaki talaga sa Pinas. So, dinala ko and naubos ko siya ng 7 months. 7 months ko siyang ginagamit. Ayan, so, ano pa ba, gamot guys, diarrhea, sakit sa puson kung maano yung puson nyo kapag nire-regla kayo, cetirizine, baka meron kayong allergy, paracetamol, Planax, Bioflu, Newsep, Carbocisteine, yung pang-ubo. Ayan, so yung mga ganyan guys is kailangan nyo. Ako, gamit na gamit sa akin dito yung Newsep kasi parati akong sinisipon dito kaya Newsep talaga yung takbuhan ko. Halos yun yung nauubos ko dito. Paracetamol hindi. Bioflu ko 2 lang yung nainom ko. 9 months na ako mahigit dito. So Bioflu 2 yung nainom ko. Cetirizine hindi ko na inom, and then yung sakit sa puso nung bago ako dito masakit pero kinaya ko yung sakit hanggang sa hindi ko na nararamdaman yung sakit ngayon. Hindi na ganun kalala, hindi katulad dati na talagang kailangan ko talagang nakadepende sa gamot para lang makaayos ako ng sarili. So nung nasa Pinas ako, sakitin yung puson ko guys, and then nanginginig yung tuhod ko na hindi ko alam, na natatai ako, na hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko, na parang sobrang sakit talaga ng puson ko, and yung tuhod ko is walang lakas yan. Minsan parang gagapang na ako sa store, lalo na pag may customer and ako lang mag-isa, and sobrang sakit ng puson ko. Maiiyak na talaga ako, kaya kailangan may gamot ako. Pero nung nandito ako sa Hong Kong, first month ko na nagkaroon ng regla dito and sobrang sakit niya. So, hindi ko siya ininuman ng gamot, ininda ko. And then, yun nga, tinanong ako ng bata kung bakit ako malungkot. Sabi ko, wala. And yung amo ko na babae, sumunod, and tinanong niya ako kung bakit. Nakasimangot kasi yung mukha ko. Sobrang sakit kasi talaga. Kasi wala ako sa mood nun. Ayoko silang makita. Kasi baka, alam mo na, mainit ulo ko kapag meron ako eh. So kapag nandyan sila sa sala, iniiwanan ko sila, umaalis ako kahit sa bata, hindi ako nakikipaglaro. Pumupunta ako sa kwarto, naglilinis ako doon. So yun nga, tinanong nila ako kung anong nangyari, bakit, sabi ko masakit yung puson ko. Sabi niya, gusto mo magpahinga, pwede kang umakyat sa kwarto, matulog ka. Sabi ko, hindi, okay lang.
Ayan, basta masakit lang talaga yung puson ko, sabi kong ganun. And nakatulong sa akin yung Chinese na soup nila dito, yung sabaw nila na may mga ugat-ugat kung ano-ano mga pinaglalagay nila. Hindi ko alam kung anong pinaglalagay. Ang importante, malamanan yung tiyan ko. Kaya kinakain ko, iniinom ko yun, and malaking bagay yun sa regla ko. Ngayon yung cetirizine ko is hindi ko na nagagamit, nandyan lang. So, ano pa ba yung kailangan yung dalhin? Kung mahilig kayo mag-makeup, syempre magdala kayo ng makeup. So, ayan, galing Pinas to lahat ng mga makeup ko. Shave, kasi nagsishave talaga ako. Dati sa Pinas nagwa-wax ako kasi marami akong time doon. So, ang sarap sa pakiramdam na yung nagwa-wax ako, yung natatanggal yung balahibo. Masakit na masarap. Ayan. So, dito, shave lang muna. So, ayan. And then, importanteng mga documents ko, especially yung mga COA ko, yung sa dati kong trabaho. Kasi, iniisip ko na advance ako mag-isip, mga birth certificate ko, nandito yan. And then, yung mga importanteng mga bagay. Kasi nga, ay, hindi ko alam, hindi naman ako habang buhay dito. Malay mo, mag-apply ako, ganyan-ganyan. So, binitbit ko na para wala na akong problemahin. And then, next is nagdala ako ng ballpen and notebook. Kailangan ko yan dito kasi mahilig akong magsulat. And kailangan nyo din yan, guys, lalo pagkasalbahe yung amo nyo para in case mayroon kayong diary, kung ano yung nangyari sa buong araw nyo, kung minulestya kayo or ginanon kayo dyan, at least meron kayong record. Kasi yung kaibigan ko, ganun yung ginawa niya, yun, sinusulat niya every time para in case magkagulatan, magulat din sila na nakadetalye lahat. So, next is, meron akong dalang water bottle, pero yun is yung Aqua Flash na brand. Importante dito na may tubig sa Hong Kong, kaya kailangan magdala kayo ng water bottle. Wag yung kikinsi sa atin na na tubig, yung dalhin nyo. Yung talaga, tumbler talaga. Kasi pagdating dito, guys, mahal yung tubig, and every time is, pinakamura nila is 21 pesos na tubig. Ayan. Kaya, kailangan may dala kayo kasi sayang din yung 21 pesos kada labas. Ayan. Ano pa ba? Next is magdala kayo ng exact or sobrang underwear kasi hindi mo maanuhan yung weather dito, lalo pagka hindi kayo pinagamit ng washing machine ng amo nyo. So mag-hand wash kayo, and ngayon ang tagal bago matuyo ng mga damit nyo. Lalo yung iba is doon lang nila pinapasampay sa CR yung mga damit ng katulong, bawal sa labas. Kaya nga talaga kailangan magdala kayo ng pang isang linggo na damit nyo pang pasok sa trabaho, pants kung nagpa-pants kayo, and t-shirt, ayan, pang 7 araw, and then panty, bra, ganyan. So importante yan. Medyas, kailangan nyo yan dito. And then ano pa ba, magdala din kayo ng ponytail, mga ganto, kasi mahal yan dito, guys. Ang isang peraso is 10 Hong Kong dollars, sa pera natin is 70 pesos, ganto lang yon. Kaya kailangan mautak kayo, yung mga konting-konting bagay na alam mo na nakakatulong is dalhin mo na. Nail cutter, kung hindi kayo nabubuhay ng hindi kinakalikot yung kuko nyo, pusher, nipper, ganon. So dalhin nyo na cotton buds, ayan. And then ano pa ba yung mga dinala ko dito? Lotion, nagdala ako. And then BL, kasi kailangan ko ng BL sa mga kung ano-ano sa mukha ko and sa mga peklat ko. Ito yung pangtanggal ko ng peklat. And then nagdala ako ng maliit na calendar kasi hindi to calendar ng Pinas, dito ko na to binili kasi pero kayo kung mahilig kayo mag sentimental value, ginagawa ko to ngayong January, every day na natatapos ko, nilalagyan ko siya ng X. Namomotivate ako na konting araw na lang matatapos na din yung buwan. So ayan, and then pag natapos ko siya is sinusulatan ko siya ng yehey, ganyan. So mahilig ako niyan. And then kung meron kayong grado, magdala na kayo ng salamin kasi mahal dito. Kung hilig nyo magpariban, ipariban nyo na yung buhok nyo. Pinas pa lang kasi pagdating dito mahal yung ribbon. Ayan. Dala kayo ng nail cutter and yung comfy nyo na bag. And then ano pa ba yung kulang? Kating ko, kung mahilig sipunin kayo, so naglalagay. Meron akong white flower, meron akong Vicks, meron akong kating ko. Kompleto ako sa mga ganito pang matanda. Ayan. And ano pa ba yung ibang dinala ko?
Nagdala ako ng pang lip balm. Ayan, importante din yan dito. And then, chani. And then, pang bawas ng kilay. So, yung mga ganyang bagay is kailangan ilista nyo na, alam nyo na, importante talaga pagkain dito guys ha. Huwag nyo kakalimutan yan. Pagkain, in isang linggong damit. Ayan, anuhin nyo na magagamit nyo yan dito. Pag dumating kayo dito ng summer, alam nyo na yung dadalhin nyo maninipis lang. Kasi, winter ngayon, kailangan makakapal yung mga damit namin. So, nung bago ako dito, sobrang init na init ako. Kasi nga, yung dinala ko is pang winter na mga damit. So, kaya napabili ako. Marami na akong mga damit dito. Importante din guys na meron kayong comfy na sapatos. Kasi pagdating dito, more on lakaran dito sa Hong Kong. And lalo yung mga amo dito is wala sa bahay. So, ikaw yung magsusundo sa bata. And pag nakachinelas ka, mapaltos ka talaga. So, walang gamit yung chinelas na dinala ko dito. Kasi dito sa loob ng bahay is meron namang provide yung amo ko na chinelas para sa akin. So, yung sa labas is nakasapatos ako always and mas ako convenient and comfy siya. Nagtry ako isang beses nagchinelas kasi umuulan. Pag uwi ko ng bahay, napaltos yung paa ko. Kaya kayo, magdala kayo ng comfy na sapatos. Ayan. And next is ang mga kailangan pang dalhin. Yung mga documents nyo is asikasuhin nyo na yan, i-file nyo siya, and importante talaga yung passport nyo. Pera guys, importante pera. Kasi pagdating dito, 4 na araw kayong walang pasok, so wala kayong sahod pa, kaya kakain kayo sa labas. And ang mahal ng pagkain sa labas, ako binibili ko is 50 Hong Kong dollar, tanghalian ko yon. And ang ginagawa ko is bumibili pa ako ng isang extra rice para sa panghapunan ko naman yun. Yung natira kong ulam sa tanghali, kinakain ko sa gabi with the extra rice I buy. Or di kaya cup noodles. Ayan. So, ayan yung mga panghapunan ko. And sa tanghalian, hindi na ako, buti na lang kamo, lumaki ako sa Manila. And ang buhay namin dun is hindi ganun ka, gigising kami ng alas 11, so wala kaming kain ng umaga guys, wala kaming kain, minsan nga alas 12 pa kami nagigising so wala kaming kain sa umaga, nasanay ako, and pagdating sa tanghali, tsaka lang kami kakain ng kanin and gabi, so 2 beses lang kami kumakain ng kanin sa Manila. So pagdating dito is sa umaga tinapay and tanghali, depende kung mayroong binibigay na ulam or pagkain yung amo or magluluto ka ng sayo, and sa gabi is yung kanin. Kaya ang importante dito is mayroon kang talaga na kakain ka sa ganyan, kakain kang alam mo yon kung paano mo didiskartehan na hindi ka magugutom. Ayan, so ano pa ba yung mga kailangan dalhin? Magdala kayo ng I think all is there already. Basta pagkain, importante yon, gamot, and then pera. Kaya kailangan pagdating, bago kayo pumunta dito, may nagtatanong kung magkano yung dala kong pera. Yung dala kong pera is nasa 3,500. And then pinapalitan ko siya doon sa airport sa Manila. And then nakaabot ako ng 300 ata. 300 mahigit. And yun yung ginamit ko na panggastos dito. So, pag bago ka, alamin mo kung saan papunta yung, alam mo yun, yung sakayan papuntang train. Kasi pag natuto ka sa train, madali lang siyang galawin. And guys, napanis yung gatas ko. Marami pa siya. Halos buo pa. And binuksan ko lang. Sobrang init kasi ng panahon ngayon. And hindi ko nilagay sa ref. Kaya ayan, wala na akong gatas. Nga. Ayan, so ayun lang yung mga masasabi ko or maano ko na mga dadalhin nyo, importante. And then, always don't forget na picturean yung mga documents nyo para in case na magkagulatan, meron kayo sa cellphone. And also, ano pa ba yung mga dinala ko dito? Basta nagdala ako ng hairband. Yan, pero hindi ko naman nagamit. Nagdala ako ng gloves na pang trabaho kasi walang provide yung amo ko dito, and pag inisip ko talaga araw-araw ako naghahandwash, mamamatay yung kamay ko, kaya nagagloves ako ngayon. So kailangan may dala kayong gloves. Nagdala ako nun 2. Ayan, and sabon guys, shampoo, kailangan nyo ng shampoo dito, sabon, and then toothpaste, toothbrush, kasi pagdating dito hindi mo alam kung bibigyan ka ng amo mo or hindi, kaya advance ka na dapat mag-isip. So toothpaste dito mura lang naman, pero kung hindi ka kaagad makakalabas, edi magdala ka na galing Pilipinas. And then candy, kung mahilig ka mag candy, ayan, so magdala ka na din.
And then yung mani na ganto, yung asukal, kung mahilig ka. Kasi ako mahilig ako. Ayan, so kung alam ko lang, ang dami naming mani sa probinsya di sana, pinaano ko yun sa mama ko, nilagyan ng asukal, di ba? Ngayon, hinahanap ko siya. And guys, magdala kayo ng tuyo. Kasi pagdating dito, minsan mamimiss mo talaga yung tuyo, at least makakaluto kayo, pero be careful lang kasi aircon nga dito makulob, ayan, maamoy nila, kaya kailangan pag nagluto kayo niyan, kayo lang sa bahay, and i-open nyo yung bintana sa kusina para doon lumabas yung yung amoy ng tuyo. Ganyan yung ginagawa ko. So ayun lang guys, thank you so much for watching, and inaantok na ako. I love you all, bye bye.